Okay, class, good afternoon. Discuss natin ngayon Ultimate Stress Design. So, class, ito yung first video natin na po-post ko sa YouTube channel natin. So, marami kasing nagre-request ng tutorial regarding sa reinforced concrete na subject. Kaya lang, medyo binagyo naman tayo sana ngayong week yun. So, discuss na natin ng ganito, yung recorded video. Pasensya ka na, class. Alam kong hindi ka fan ng mga recorded video. Pero, no choice tayo kasi dahil nga sa bagyo. So, ito yung class. Ang pinanggalingan lang naman, brief history lang natin kung bakit ba nabuo yung subject mo na reinforced concrete. So, kapag gumagamit tayo ng concrete by testing, alam natin na yung concrete ay malakas sa compression pero sobrang hina sa tension. So, ayun nga, by testing, napatunayan na yung bakal naman ay malakas sa tension kaya lang mahina sa compression. So, para magawa ng paraan, yung mga weaknesses nila na pag-eksperimentohan na pagsamain sila sa pag-design ng reinforced concrete at nakita na compatible yung dalawa, which is yung reinforcing steel bars nga tsaka yung concrete compatible na magsama. So napunan nila yung kahinaan ng isa't isa. So ayan, nabuo yung subject natin na reinforced concrete. So ngayon class, ang first chapter nito para sa working stress design is yung ultimate stress design. Specifically yung singly reinforced beam. So ano ba ang singly reinforced beam? Kapag sinabing singly reinforced beam, ito yung mga beams natin, yung mga reinforced concrete beams natin na dinidesign natin under ng isang side lang yung merong reinforcement, which is syempre yung tension side. So nire-reinforce natin syempre yung reinforced concrete natin, nire-reinforce natin yung concrete natin sa tension side kasi nga doon siya mahina. So alam naman natin na meron tayong sinusunod na positive tsaka negative bending depende sa location natin tsaka depende sa applied loads. So kapag nakita na natin nasan yung tension side, so madali nang i-design yon. So ito yon class. Yung nasa left side na to, itong portion na to, kapag ganyan yung drawing natin, ibig sabihin niyan ay ito yung mga type ng beam na any shape class. Kahit anong shape ng beam natin, pwede natin gamitin o i-apply yung principle na matututunan natin ngayong hapon. Wag mo rin sana class na ipagsawalang bahala yung diagram na to kasi maraming formula na hindi mo na kailangan kabisaduhin as long as kaya mong intindihin kung ano yung sinasabi ng diagram na to. So wag isang tabi yung mismong diagram na ile-lecture ngayon. So ayan class, kunwari meron tayong singly reinforced beam. So, ito yung tension bars niya. Tapos, yung distance na to, kung ito yung tension side, ibig sabihin, sa portion na to, ito yung compression side. So, kung ito yung neutral axis natin, neutral axis, yung line na yan, kung yan yung neutral axis natin, yung distance ng neutral axis, papunta dun sa extreme compression fiber, take note na extreme yung sinasabi, ibig sabihin yung pinakamalayo, yung farthest na distance mula sa neutral axis natin papunta doon sa compression side. So ito yon yung portion na to, yung distance na neutral axis natin papunta doon sa extreme compression fiber. Ito yung dinidenote natin as variable C, small letter C. So kapag tinignan natin yung strain diagram niyan, ito yung strain diagram ng concrete natin, easy. So i-apply natin yung NSCP code natin na 2010-2015. Meron ding 2001, kaya lang mas gamitin naman na 2010 just 2015. So siguro focus na tayo doon para hindi masyado mahaba yung usapan. So 2010 NSCP or 2015 NSCP yung gagamitin natin. Yan class. Sabi ng code natin, ang maximum, take note na yung term is maximum. So yung maximum strain down ng concrete natin ay equal sa 0.003. Yung strain naman ng bakal natin, so hayaan lang natin yan kasi syempre depende naman sa load yan. So, ayun class, yung strain diagram natin, ganyan lang natin i-drawing. Linear lang ito class, yung relationship between strain ng concrete papunta sa strain ng bakal. So, kapag drawing naman natin yung stress diagram, alam naman natin kasi na si stress tsaka si strain ay may relationship mula sa deformable bodies natin. Ang relationship nila yung elastic modulus. So kapag minultiply lang natin sa E yung isa, lilitaw naman yung isa. So kapag class drinawin natin yung actual stress diagram, again, ito ay galing sa testing, makikita natin na yung actual stress diagram ng concrete natin sa compression side ay magiging
parabolic. Sir, parabolic ba ito talaga? Yes po, ina-assume natin ito na magiging parabolic. Ngayon class, ang inaalaw naman na gamitin natin na maximum ulit na compressive strength ng concrete natin ay equal lamang sa 0.85 ng ginamit natin na compressive strength. So, ano ba F'(C) na yan? Yung F'(C) natin na yan, class, yan yung ginagamit natin kung alam mo yung Class A concrete. So, kunwari, 3,000 PSI class yung ginamit mo. So, kung 3,000 PSI yan, 21 megapascal. So, ang sinasabi ng code natin, ang allowed ka lang daw na gamitin na strength ng concrete natin ay 85% nung ginamit mo talaga sa actual. So, kung gumamit ka ng 21 megapascal na strength ng concrete during concrete mix mo, kung yun ang design mo, ang inaalaw lang sa'yo na gamitin naman ay 85% lang nun. So, yan class yung sinasabi nung FC is equal to 0.85 F'(C). Again, kapag multiply natin si elastic modulus kay kapag ginamitan natin to class ng elastic modulus, si strain natin ay magiging Fs na. Ngayon class, si FC natin, kapag ginamit natin lagi si actual stress diagram natin, medyo magiging hassle yung computation. So, sa tulong ni Charles Whitney, na-idealize natin yung parabolic natin, yung parabolic na to, na-idealize natin into rectangular stress block. So, ito yung original stress block. Ito naman, yung rectangular stress block or yung idealized stress block class. So, yan class, again, since in-idealize lang naman ito, yung allowable pa rin ito ay 0.85 F'(C) pa rin, o 85% pa rin ng design strength ng concrete mo, yung inaalaw lang ng code na gamitin. So, hindi mo pwede maximize para maging safe. So, kapag minultiply natin yung stress natin into area, again, from defo ulit yun, kapag minultiply natin class yung stress into area, magiging force, lalabas yung force natin. So, ngayon class, yung FC natin, kapag i-multiply natin ito sa cross-sectional area natin, ito ay magiging compressive force C na lang. Kaya lang this time, capital letter C. Ngayon, mula sa actual, tsaka sa idealized stress diagram, yung actual natin, since mula dito, hanggang dito pa rin yung na-occupy natin since ito yung actual stress, so ito, C pa rin. Kaya lang, kapag naging idealized na siya, mapapansin mo, yung span na to, yung distance na to, medyo lumit na, hindi na siya yung C. So, ito ay magiging A na. Yan, small letter A. So, yan yung variable na ginagamit natin dyan para ipakita naman yung distance mula doon sa extreme compression fiber naman papunta doon sa dulo ng equivalent stress block o yung rectangular stress block natin. So, yung distance na to ng compressive strength naman ng concrete, ito yun, distance na to, syempre kung rectangular yun o distributed load, distributed stress, syempre mag-aakyat sa midspan niya. So, ito ay magiging A over 2. Yung matitira rin na to, A over 2. Ngayon, yung distance naman ng tension side natin, yung centroid ng bakal, yung distance nun papunta sa extreme compression fiber, yung mula sa extreme compression fiber, papunta rito sa centroid ng bakal natin, muna sa portion na to, na nakatutok yung broken lines natin na green, dun sa centroid ng bakal, yung distance naman na yan, i-denote natin as D. Or ito yung tinatawag natin na effective depth ng beam natin. So, yung distance mula doon sa extreme compression fiber, papunta doon sa centroid ng bakal. Ngayon, yung distance naman ng centroid ng bakal, papunta doon sa extreme tension fiber, ito naman yung tinatawag natin na steel cover. Yung difference between steel cover tsaka concrete cover class, by definition, ang concrete cover ay dinidefine natin ito na distance mula doon sa extreme fiber papunta doon sa face nung bakal natin. So, sa actual ito class, kung ito yung beam natin, tapos ito yung main bars natin,
Siyempre, sa actual ito, ang main bars natin, yung longitudinal bars, so, meron pa itong stirrups. Discuss lang natin ito kasi since tutorial naman ito, alam ko medyo nalilito sa concrete cover at sa steel cover. Yung sinasabi class na concrete cover, ito yung distance mula do sa extreme fiber. So ito yon, either tension side or compression side ito. Yung distance nung extreme fiber papunta dun sa face ng bakal. Yun ang concrete cover. So ano bang face ng bakal na tinutukoy? Hindi yung main bars yun, class. Kasi ang sinasabi ng code, yung concrete cover daw dapat protektahan yung bakal. Eh hindi lang naman yung main bars ang bakal. Pati yung stirrups bakal din yon. So ang concrete cover natin ay ito. Yung distance mula sa extreme fiber papunta dun sa face nung stirrups. So ito yung concrete cover. Ngayon, yung para makompute naman natin, yung papunta do sa centroid ng main bars natin para makompute natin si D. So, concrete cover, idagdag mo pa yung diameter ng stirrups natin. So, ito yon, diameter ng stirrups. Tapos, dagdag mo pa yung kalahati naman ng main bars natin. Kung gumagamit ka ng 16 mm, so, dagdag mo pa yung 8. So, typically ito, kung gagamit ka ng 6 mm, by concrete cover natin, ang sabi ng code, ito ay 40 mm. Siyempre, depende ito kung ito yung beam, column, tapos slab. Tapos iba rin yung mga exposed sa earth. May kanya-kanyang specifications yan according sa code natin. So, para makompute natin yung effective depth natin, effective depth is equal to yung total height ng beam natin minus yung concrete cover minus yung diameter ng stirrups minus yung diameter naman ng main bars natin divided by 2. Kasi ang gusto natin puntahan para makompute natin effective depth, yung centroid nung tension bars natin. So, ito yung class, yung total depth ng beam natin, total depth, minus yung concrete cover natin, kung ano binigay ng code. So, kung ano binigay ng problem, 40 mm typically yan, minus yung diameter ng stirrups, minus naman yung diameter ng main bars divided by 2. Kaya lang class, ito yung mga problem na binigay yung diameter ng stirrups. What if naman hindi binigay yung diameter ng stirrups? Ang binigay lang kunwari sa problem ay diameter lamang nung main bars. So, walang stirrups. Kapag ganun, yung effective depth naman natin ay equal sa total depth minus yung concrete cover minus diameter na agad ng main bars divided by 2. So, kapag hindi binigay yung diameter ng stirrups, pinapaneglect na yun. Ibig sabihin, yung concrete cover na tinutukoy na agad ay mula doon sa extreme fiber, papunta doon sa face na agad nung main bars. So, nawala na agad yung diameter ng stirrups. What if naman steel cover, tulad doon sa nauna natin? Kung steel cover naman, ang pag-compute lang nun, ay yung total depth ng beam natin minus yung steel cover na agad. Kasi, by definition, sa mga problem, pag sinabing steel cover, ito yung distance agad nung centroid ng bakal natin papunta dun sa extreme fiber natin. So, ito yung glass. Ito nga yan, yung nauna nating given. So, tuloy natin. Ulitin ko, ang nag-idealize ito ay si Charles Whitney. So, mamaya yung beta factor natin na ilalagay sa lecture, ang isa pang pangalan nun ay Whitney's constant o Whitney's coefficient. Unahin natin glass, strain diagram. So, si strain diagram natin, since linear naman yung relationship ng strain diagram natin ni concrete tsaka ni steel natin, so pwede natin gamitan ito ng similar triangles. So, by similar triangles, makikita natin na kailan ba easy ito o yung strain ng concrete ito? Ito ay strain ng concrete. Strain ng concrete kapag ang height ng triangle natin C. Equal naman ito sa kapag strain ng bakal, ang ano naman ito ay D minus C.
Ang sabi ng code nating class, yung strain daw ng concrete, maximum strain ng concrete natin ay 0.003. So, ilagay na natin 0.003 over C equals yung ES natin o yung strain ng bakal natin divided by D minus C. So, cross multiply lang natin. Yung ES natin o yung strain ng bakal natin ay equal sa 0.003 D minus C over C. Ngayon, kung babalikan natin yung deformable bodies natin class, alam natin na merong relationship si stress natin kay strain. So, yun ay galing sa Hooke's law natin kapag under tayo ng proportional limit. So, from Hooke's law, alam natin ngayon na from Hooke's law, take note na si Hooke's law ay limited kapag as long as nasa under pa tayo ng proportional limit. So, si Hooke's law, stress is equal to elastic modulus multiplied by yung strain natin. So, pag minultiply natin to sa elastic modulus, yung strain natin ngayon ay magiging Fs na. Ito, kapag minultiply natin itong buong equation natin na to sa elastic modulus, ngayon, yung strain ng concrete natin magiging Fs na. Equal ito, yung 0.003, ano ba ang elastic modulus ng steel? Since steel naman yung tinutukoy natin, ito ay 200,000 megapascal. So, 200,000 megapascal multiplied by 0.003, ang lilitaw dito ay 600. D minus C over C. So, ayan class, yung formula natin na pwede mo nang kabisaduhin kasi madalas mong gagamitin. Pero, ayan class lang yung derivation nun. So, yung para mapalabas natin yung yield stress ng bakal natin, Fs equal to 600 D minus C over C. Next naman, yung second consideration natin class, yung A natin o yung relationship between ano ba si A? Si A yung distance ng extreme compression fiber natin papunta dun sa end nung equivalent stress block natin. So, si A natin ay equal sa beta 1C. Take note na si beta 1C, si beta 1, yan yung tinatawag din na witness coefficient. Kasi from actual, naging idealized. So, ang nag-idealize niyan ay si Charles Whitney nga. So, yung beta factor na to, yung pinang-multiply natin para magkaroon ng relationship si C, tsaka si A. So, yun yung beta factor or witness coefficient. Linawin ulit natin, si C ay yung distance ng extreme compression fiber papunta sa neutral axis ng beam natin. Si A naman ay yung distance din nung extreme compression fiber, kaya lang papunta na lang do sa dulo nung equivalent stress block. So si number 3 naman natin na consideration, yung paano naman kuhanin si beta factor o si witness coefficient or witness constant. Witness coefficient pala mas tama. Beta factor natin. So, si beta factor natin, according sa NSCP 2010, si NSCP 2001 ay 0.85 minus 0.05 over 7 multiplied by F prime C minus 30. Yun yung si NSCP 2001. Kaya lang, since nagpo-focus tayo kay 2010-2015, yun na lang yung ilalagay ko. So, si beta factor natin ay equal sa 0.85 minus 0.05 divided by 7 multiplied by F prime C minus 28. So, kung NSCP 2010 ito, yung 28 na yan, gagawin mo lang 30. Pero, pag 2010-2015, so ito yung formula natin. Take note na si beta factor natin should be less than or equal 0.85 but greater than or equal 0.65. So, kapag si beta factor natin, kapag yung F prime C pala natin ay equal, ay less than or equal sa 28 megapascal, automatic ang beta factor natin 0.85. Pero kapag naman
yung yung F prime C natin ay mas malaki sa 28, gagamitin natin yung formula na to. So, i-reduce natin yung value ni beta factor. Ulitin ko, kapag yung F prime C natin ay less than or equal to 28, so, ibig sabihin kung equal sa 28 itong portion na to, 28 minus 28, edi 0 lang din. So, mananatili na 0.85 yung beta factor natin. Pero by the time na kapag yung F prime C natin ay mas malaki na sa 28, i-apply na natin yung formula natin na to. So, kung hindi, 0.85 na agad siya. So, another consideration, ano pa ba ang isang consideration natin? Syempre, during analysis or design, kailangan nating ma-compute yung hinahanap ng problem. So, for solution natin, sa solution, kung paano natin isosolving yung mga problem natin, sa solution natin, summation forces horizontal is equal to 0. Next, i-check lang natin yung Fs natin using yung formula natin na to. Kasi nga, ang sabi sa summation force horizontal, mag-a-assume muna tayo dyan. Siyempre, kapag nag-assume tayo, kailangan natin ng proving. So, ipuprove natin na tama yung assumption. Next naman, magsa-summation moment to tayo. Is equal to 0. Ngayon, yung formula na to, ay yung pattern na to, since ang dulo ay yung moment natin, since yung dulo nito ay yung moment natin, yung summation force horizontal papunta sa moment, ito yung ginagamit natin kapag nag-a-analyze tayo ng problem. So, ang hinahanap kasi natin yung moment capacity. So, yung dulong portion nito ay yung moment capacity. Yan yung flow kapag analysis problem. Kapag naman design problem, syempre nakabigay yung load, mako-compute natin yung moment, palilitawin natin, since design yun, kadalasan pinalilitaw is yung area ng steel o yung number ng bakal na kailangan natin. Baliktad naman. Kapag analysis, pababa yung magiging flow natin. Kapag naman design yung problem, magiging pataas yung flow natin. Kasi mauuna na may moment, ang hahanapin naman natin doon yung AS o yung number of bars na gagamitin natin sa singly reinforced. Ngayon, yung isa pang consideration natin ay yung reduction factor na gagamitin natin. So, si reduction factor natin, kapag tinignan natin yung code, may makikita tayo doon na diagram. Ngayon, eto class si reduction factor, yung Cartesian plane natin, ito si reduction factor, ito naman si Fs. Ngayon, kung ito si Fy, ito naman si 1000 megapascal, sa 2001 NCP, ang meron lang tayo ay compression region tsaka tension region. Ngayon, sa 2010-2015, ipinakilala na sa atin si transition region o yung nakagitna na to na portion. So, kapag yung bakal natin ay hindi nag-yield, so ito yung compression region. Ibig sabihin, yung Fs natin, hindi naabot si Fy is yung yielding stress. Kapag hindi niya naabot si Fy, ibig sabihin, compression controlled region nag-fall yung design yung beam natin. Kapag naman nag-yield yung bakal, meron kang dalawang choice diyan. Kapag nilagpasan ng Fs natin, yung Fy natin, which is yung yield stress nga, kapag nilagpasan na niyan, so mag-yield si bakal, magkakaroon ng dalawang possible na region. Mapunta ka kay transition region, tapos mapunta ka naman kay tension region. Ngayon, ang sabi ng code natin, kapag nagdi-design tayo, kung yung sa concrete natin, balikan lang natin to, kung yung sa concrete natin, ang maximum value ay 0.003 yung strain natin, sa bakal naman, dapat daw yung minimum value ng strain ng bakal natin ay 0.004. So, dapat yung strain ng bakal natin
ang pinakamalit na niyang value ay 0.004. Yan ang sinabi lang ng code. Ang sabi lang niya, pinakamaliit na value. So, ibig sabihin, pwede kang tumaas. Hindi ka lang pwedeng bumaba. Hindi niya pinapermit na bumaba ka sa 0.004. Ang inaalaw lang ng code natin, dapat mas mataas ka sa 0.004. So, pwede ka 0.0045, 0.005, 0.006, 0.007. So, bakit ba ganun, class? Pag-usapan natin. Ang binigay sa atin, ano ba ang definition ni strain? Di ba si strain sa defo natin ay deformation per unit length. So, bakit ba si concrete natin, ang ibinigay sa atin ay maximum value, dito naman, minimum value. So, hindi natin pinagtutugma yung dalawa o hindi dapat mag-abot yung dalawa para ma-ensure yung ductility ng bakal natin. Para ma-ensure natin na maunang mag-yield yung bakal bago yung concrete. So, hindi tayo nagdi-design na maunang mag-yield o masira o maabot niya yung yield point niya no yung concrete bago yung bakal. So, tatlo kasi yan. Isang balance condition, isang over-reinforced, isang under-reinforced. So, isa-isayin natin. For balance condition, Fs is equal to Fy. So, ito yung condition kung kailan yung concrete natin tsaka yung bakal natin, ina-assume natin na sabay nag-yield. Yung isa naman, si over-reinforced, ibig sabihin kaya nga over-reinforced, sobra sa reinforcement o masyadong maraming bakal compared sa concrete. Kapag nangyari si over-reinforced, ang magka-crack muna o mag-yield muna si concrete bago masira si bakal. So, ibig sabihin, hindi maabot ng bakal natin yung yielding stress niya, ang maunang masira yung concrete. Yung Fs natin, since hindi ito mag-yield, Fs is less than Fy. So, si under-reinforced naman, ibig sabihin, medyo kulang sa bakal. Kapag under-reinforced, yung bakal natin, naabot na una, yung yield stress niya, ibig sabihin, si Fs natin, mas mataas kay Fy. Na unang naabot nung bakal natin, yung yielding stress niya, bago naabot nung concrete, yung yielding stress naman niya. So, sa tatlong type ng considerations na to, ang ginagamit talaga natin is yung under-reinforced. Bakit under-reinforced? Kasi mas gusto natin na maging under-reinforced yung design natin para kapag ginagamit na yung building, magkaroon ng safe na warning or makikita yon, magkakaroon ng cracking or deflection. Magdi-deflect muna yung beam natin bago masira yung structure. So, nagpo-provide, kapag under-reinforced tayo, nagpo-provide yung structure natin ng warning dun sa mga gumagamit bago masira. Ngayon, sa balance condition naman, since sabay nag-yield yung bakal tsaka yung concrete, ibig sabihin sabay silang nasira, sabay nagkaroon ng failure. So, hindi ito ideal kasi bigla na lang kapag nasira yung bakal, sira yung concrete. So, tatlo kayong sabay-sabay na malalaglag. So, hindi ito ginagamit, class, si balance condition. Ngayon, lalo na ito si over-reinforced. Si over-reinforced, hindi rin natin ito ginagamit kasi nga, sobra sa bakal, ibig sabihin, mauunang masira yung concrete bago yung bakal natin. Hindi naman ideal na makikita mo sa isang building, nalalaglag na lahat ng concrete, yung bakal nakatayo pa rin. So, wala namang ganon, class, na gagawin natin, magdi-design tayo na unang masisira yung concrete. So, sasabihin mo na habang ginagamit yung building, nagka-crack na, nauubos na unti-unti yung concrete natin bago pa masira yung bakal natin. So, makikita mo doon, pag nagkaroon ng failure, laglag na lahat ng konkreto, yung bakal mo nakatayo pa rin. So, hindi rin natin ginagamit yon. So, ang ideal na design natin, dinidesign natin ito under reinforced dapat. Mas konti yung bakal o mas mahina yung bakal natin o mas tamang term is mas unang mag-yield yung bakal natin bago yung mag-yield yung concrete natin para mag-provide ng safety. So, brain ko lang yan.
balikan natin yung sinabi ng code. Ang sinabi ng code, ang minimum strain daw ng bakal natin para nga ma-ensure yung ductility ng concrete natin ay 0.004. Pero, ang sinasuggest naman sa atin na gamitin, yung strain ng bakal natin ay greater than or equal 0.005. Again, class, kapag kinonvert natin, strain na naman kasi ito, kapag i-convert natin ito sa stress, ang sinasabi ng code, allowed ka daw na mag-design na yung Fs mo ay greater than or equal 800 megapascal. Again, na-compute lang ito kapag minultiply mo yung 0.004 sa elastic modulus ng steel na 200,000, 800 megapascal. Ngayon, ang inaalaw ng code, yung Fs natin ay greater than or equal 800 megapascal. So, hindi na inaalaw ng code na mag-design tayo ng mas mababa pa yung Fs natin sa 800 megapascal. Pero, ang sinasuggest naman ng code, kapag nagdi-design tayo, gumamit daw tayo na yung Fs natin ay greater than or equal 1,000 megapascal. So, ganito yung kwento niyan, class. Kunwari, meron na product. Ilagay natin muna sa product muna. So, ang sabi ng batas, yung product natin, 100 pesos yung inaalaw ng batas natin na maging presyo ng product natin. Ngayon, yung manufacturer ng product, let's say yung manufacturer naman, ang sinasuggest niya o ang SRP niya, 60 pesos. So, meron tayong seller 1 tsaka si seller 2. So, kunwari, ako yung tindero na isa, ikaw naman yung isa. So, kunwari, class, binenta ko yung product ko, sinunod ko yung suggested retail price na 60 pesos. Ngayon, ikaw naman, ang ginawa mo, hindi ka sumunod sa suggestion. Ang ginawa mo, binenta mo yung product mo ng 70 pesos. So ako definitely, sumunod din ako sa suggestion. Ikaw, though hindi ka sumunod sa suggestion, sumunod ka naman sa batas. So wala ka pa ring problema. Sumunod ka sa batas, pero hindi ka sumunod sa suggestion. So napakahalagang principle nito para napakahalaga palang maintindihan mo ito, class, yung difference between yung sa sinasabi ng code o utos ng batas. So, kapag sinabi ng code, dapat yon mandatory yon. So, yung Fs naman natin, yung isa naman ay suggestion lang ng ASEP. So, yun yung kadalasan para ma-ensure nga daw yung ductility ng bakal natin, yun ang sinasuggest ni ASEP. Ang utos ng batas, ito yon. Sabi niya, dapat yung strain ng bakal natin mas mataas sa 0.004. Ang suggestion naman, gumamit daw tayo ng strain na may minimum na 0.005. So, kapag kinonvert natin sa Fs yan, ganito yan, class. Kapag ikinabit mo yung 800 megapascal, so roughly, ito yon, Fs is equal to 800 megapascal. Ang sinasabi ng batas, as long as nandito ka sa portion na to, ia-allow niya yung design mo. Kapag naman napunta ka na sa portion na to, hindi na niya papayagan. Bakit? Kasi ang utos ng batas, as long as yung Fs mo, 800 megapascal pataas, goods lang yon. So, ia-allow niya yun kasi representing 0.004 na strain. Pero kapag bumaba ka pa doon, ang magiging strain mo na, mas maliit na sa 0.004, ibig sabihin, hindi ka na sumusunod sa ina-allow ng code. So, mapupunta ka dito sa shaded na yellow. O, puntahan naman natin yung sumusunod ka sa code, which is yung under do sa shade na blue. So, yung blue na to, ang sabi ng batas, as long as pasok ka sa region na yan, i-allow ka niya. Ngayon, puntahan natin yung suggestion. Ano naman yung suggestion? Ang sinasuggest naman ng ASEP, kapag magdi-design daw tayo, para ma-ensure natin yung ductility nung concrete, nung bakal natin, mag-design daw tayo under tension region, which is minimum ng Fs natin ay 1,000 megapascal. So, yan yung
least value o yung lowest value natin ng Fs, 1000 megapascal. Kapag bumaba ka pa dyan, hindi ka na mapupunta sa tension region. Kapag nasa tension region ka, dagdagan na natin class, pagsamasamahin natin, kapag nasa tension region tayo, ganito natin ito yung drawing. So, 0.65, 0.75, 0.75, tapos ito naman si 0.9. Sa y-axis natin, representing yung reduction factor. So, dito class, sa Fy, okay class. Ang sinabi ng code natin, for spiral daw, ito yung gagamitin natin na pangkuha ng reduction factor for transition region. Kapag others naman, ang gagamitin natin na pangkuha ng reduction factor, yung magsisimula sa 0.65, yung pag-spiral, 0.75. So, focus muna tayo class dun sa others. Kasi ang spiral, mangyayari lang naman kapag bilog yung beam natin. Since bihira naman yung beam natin na bilog, so focus muna tayo dun sa others. So, sa others natin, meron tayong mga consideration. Kapag daw, nandito tayo, nag-fall tayo sa compression region, kapag nag-fall tayo dito sa compression region, automatic, magko-correspond ito sa reduction na 0.65. Next, kapag naman nag-fall tayo under tension region, magpo-fall tayo automatic sa reduction factor na 0.9. So, itong portion yun. Yung itong linya na to, nakatapat yun sa 1000 megapascal para ma-represent natin yung boundary between transition tsaka ng tension region. So, sinabi, kapag daw tension region tayo, automatic 0.9 yung reduction factor natin. Kapag naman, nag-fall tayo ng transition region, makikita natin na magkakaroon tayo ng linear na line. So, ito yung class. Linear na line. Magkakaroon tayo ng linear na line. So, depende kung nasa ano value ng Fs natin, doon din magdidepende yung value ng reduction factor natin. So, paano natin kukumputin yun class? Ang formula ng reduction factor natin for transition region, burahin ko muna ulit ito. Kapag ina-isolate natin, yung line na nakabilog na yun, yung sa may others natin, lakihan lang natin class. So, ito yung Fy. Tapos, ito yung 0.65. So, ito yun class. Ito yun. Kasi yung X natin dyan, Fy. Yung Y natin dyan, 0.65. So, ito yung coordinates ng point na to. Ngayon, yung point naman na to, so, anong coordinates niyan? Ang X niyan ay 1,000. Tapos, ang Y naman niyan, 0.9. So, ang pinag-uusapan natin, hindi naman yung compression control, hindi rin naman yung tension region. Ang pinag-uusapan natin, yung transition region. So, yun yung point in between nung dalawang nauna na point. So, let's say class na ito yung isa. So, ito yung transition region natin under X, tapos si Y. So, hindi natin alam kung ano yung value ng X tsaka ng Y dyan. So, from analytic geometry, using 2-point form, Y minus Y1 divided by
x minus x1 equals y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So, ito yung 2-point form natin sa analytic geometry natin. So, ano si y natin? Si y natin, ito yung reduction factor. Ito naman si fs. So, ang another format niyan, ayan, fs tsaka reduction factor. Si y natin ngayon ay magiging reduction factor. Si y1 natin ngayon ay 0.65 minus 0.65 divided by, ano yung x natin? Yung x natin this time ay fs minus fy equals, ano yung y2 natin? So, si y2 natin ay 0.9 minus yung y1 natin, 0.65 divided by, ano yung x2 natin? 1,000 megapascal minus fy, kasi siya yung y1 natin. So, kapag sinimplify natin ito, class, para ma-isolate si reduction factor, magkakamap tayo sa solution na yung reduction factor natin for transition region ay 0.65 plus 0.25, kasi 0.9 minus 0.65, ito yung portion na to, 0.9 minus 0.65, 0.25 yon. So, i-cross multiply natin ngayon si fs minus fy. So, fs minus fy divided by 1,000 minus fy. So, ito pala yung solution natin para makompute natin si reduction factor for transition region. Ulitin ko, kapag yung bakal natin hindi nag-yield, meaning kapag hindi nag-yield yung bakal natin na dito sa portion na ito yun, kapag hindi nag-yield, automatic 0.65 na agad yung reduction factor natin. Siya na rin yung pinakamababang value ng reduction factor, kasi mapapansin mo dito hanggang yung fs mo ay mag-0, naka-straight line na lang na horizontal yan. So, ibig sabihin 0.65 na lang yan, kahit isang portion ka dyan 0.65 yung reduction factor natin for compression region. Next, sa tension region naman, since horizontal line din itong portion na to, automatic kapag nasa tension region ka, yung reduction factor na gagamitin natin 0.9. Kapag naman nasa transition region ka, so etong formula na to yung gagamitin natin. Ito. Pwede mo kabisaduhin kasi madalas magagamit mo rin yan, especially kung nagsosolve ka ng problems o magtitake ka ng board exam. Pero pinakita ko lang yung derivation para kapag nalimutan or under pressure, kayang i-derive. So, using 2-point formula na madali lang naman tandaan. So, again, itong portion na to ay ina-isolate ko lang gamit yung line na to. Ito. So, ina-isolate lang natin para ma-solve natin o magamit natin yung 2-point form. So, yan yung kailangan nating malaman bago tayo mag-solve ng single problem. So, ito pa pala, class. Kapag nagko-compute tayo, si Cmax natin, kapag nag-a-analyze tayo ng beam, so dalawang type ng problem ng reinforced concrete. Isang design, tapos isa naman si analysis. So, si design, kapag design problem yan, nakabigay yung factored loads o nakabigay yung load combination, basta nakabigay yung manggagaling lahat sa load, either in terms ng distributed load or yung gagamitan mo ng hahanapin mo yung MU, gagamit ka ng shear and moment diagram para makompute mo yung MU. So, basta una mo makocompute dyan, si MU. Ngayon, kapag nakabigay si MU, ang pinapahanap dyan, kaya nga design, pinapahanap dyan ay yung beam properties. Pero kadalasan naman sa mga problem natin, kasi sa actual din naman, nakabigay na yung base, nakabigay yung height, depende syempre yun sa, kung actual ito, depende syempre yung kay architect natin kadalasan. So, kapag nakabigay na yung beam, tsaka yung height natin, syempre susunod ka sa susunod ka sa drawing ni architect na may sinusunod tayo na mga clearance na kailangan hindi lumitaw yung ganitong biga, kailangan ganito lang yung height ng biga natin. Ngayon, kapag kayang pagbigyan, so nakabigay na si height tsaka si beam ng
da-dimension. So, ang hahanapin na lang natin, gaano karami yung reinforcement na bakal, gaano karami yung bakal na pang-re-reinforce natin dun sa beam. So, kadalasan, kapag design problem, nagka-come up tayo. Take note na kadalasan lang yung term ko ha, kasi hindi naman lagi. Pero main, beam properties ang hinahanap. Kadalasan, si area ng steel bars ang pinapahanap sa atin or yung number ng steel bars. Syempre, para makompute mo yung number ng steel bars, area ng steel bars divided by yung area ng single bar lang o nung bar na gagamitin natin. Let's say, nakakompute tayo ng area ng steel. Di-divide mo lang yon sa area ng isang bars. Kung gagamit ka ng 16 mm, so yung total area ng steel divided by area ng bilog, pi over 4, 16 squared. So, lilitaw na doon yung number of bars. Round up mo, so lilitaw na yung number of bars. Ngayon, kapag analysis naman, si analysis, ito yung mga type ng problem na kung i-relate natin sa mga katotohanan, ito yung ina-analyze mo, yung mga existing na beam, either nag-e-exist na talaga ito sa actual o talaga nakakonstruct na yung building. Titignan mo na lang kung sumusunod pa ba sa code, kung kaya pa ba ng capacity, or ito yung mga type naman na ipinapacheck sa'yo yung nandun sa plano. Ipinapa-recompute sa'yo yung dinesign ng ibang engineer dun sa plano. So, kapag gaganyan, ang pinapahanap sa atin ay yung kadalasan ay yung MU, yung ultimate moment o yung capacity ng beam natin, tapos yung nominal moment, MN. O kaya naman, magka-come up ka dyan, pwede rin makuha natin yung WU o yung omega, yung distributed load, kasi kadalasan naman distributed load yung type ng load natin mula sa mga Pascal, tapos multiply mo tributary width natin, magiging distributed load. So, basta ang makukompute natin dyan, yung moment. O kaya, yung mga load. Yun yung difference between design problem tsaka analysis problem. Kapag design, ang pinapahanap dyan, beam properties. Kapag analysis naman, ang pinapahanap sa ating kadalasan, kung ano yung capacity ng beam natin na nag-e-exist or yun nandun sa plano. Ito pa, class. Balikan natin itong mga strain na to. Ito yung portion na to. Kaya ako in-explain kanina sa may tindahan. Ang sabi ng code, ang limiting values natin for strain ay 0.004. Strain pala ng bakal. So, ang sabi ng code, dapat wag kang bumaba sa strain na 0.004. So, yun ang inutos ng code. Malinaw. Ibig sabihin, pwede kang tumaas doon sa 0.004. Ngayon, ganito. Bukod sa inuutusan tayo ng code na 0.004, alalahanin mo lang class yung binanggit ko kanina regarding sa tindahan. Mahalaga yun para mas maintindihan mo ito. Kapag nagdi-design tayo, syempre, obligado ka na sumunod sa code. Ngayon lang, may dalawa kasing consideration tayo, class. Ang mga consideration natin ay yung load tsaka yung code. Kailangan, by capacity, kaya nung beam mo buhatin yung load na kukunin niya. Di naman pwede na sumusunod ka nga sa code, oo. Tapos, babagsak na may beam mo. Babagsak na may structure mo. So, hindi pwede yun. So, isa ito sa consideration natin. Kailangan, i-consider natin yung capacity ng beam natin. Kaya lang, habang kino-consider natin yung capacity ng beam, dapat sumusunod din tayo sa batas natin, sa code. So, syempre, si load natin, para consider natin, basta dapat yung actual, yung galing sa mga load natin, yung ultimate na actual ay mas maliit or equal sa ultimate naman nung capacity. So, dapat mas malaki yung kapasidad ng beam natin versus dun sa actual na na-experience niya. Kasi kapag nagbaliktad itong portion na to, kapag ang nangyari dyan ay greater yung actual versus dun sa, kapag greater than yung actual dun sa capacity, ang mangyayari syempre, masisira yung beam. Kasi mas malakas yung moment nung bubuhatin kaysa dun sa kapasidad. Kumbaga, parang ang kaya mo lang buhatin is 100 kilograms. Bumuhat ka ng 120, so syempre hindi mo kaya. So ganun din dito. Kung mas malaki yung actual versus dun sa capacity, masisira yung beam natin. So dapat, ang mangyayari ay ganito. Yung actual natin, mas maliit dun sa ultimate naman nung capacity. Ngayon, ito madaling intindihin yung sa load. Yung sa code naman. Kapag nagdi-design tayo, ulitin natin, ang utos ng code, dapat ang strain natin ay 0.004. Yun yung
pinakamaliit na value pwedeng lumaki. Ngayon, bukod sa sinasabi ng code, meron ding sinasuggest yung ASEP. Ang sinasuggest nila, dapat daw, kapag magdi-design, 0.005, mali term ko. Ang sinasuggest nila, hindi pala dapat, ang sinasuggest nila ay 0.005, pataas na strain yung gamitin. So, anong ini-imply nun? Kapag nagdi-design daw tayo, mas maganda na gamitin natin strain o limiting value ay yung strain na mas mataas sa 0.005 or 1,000 megapascal. So, ito yung class, di ba? Kapag minultiply mo ng elastic modulus. So, ang sinasabi nila, mas ideal daw na mag-design tayo under tension region. So, ano bang mga perk kapag nag-design tayo under tension region? Ang mga perk niyan, una, mas may ensure natin yung ductility ng bakal natin, mas malalayo tayo dito sa compression side, sa compression region. So mas may ensure natin na unang mag-yield yung bakal bago yung concrete. Pangalawa, since ang reduction factor natin na gagamitin dito kapag tension region tayo ay 0.9, so ibig sabihin 90% nung capacity ang ia-allow ka na gamitin ng code. Kasi kapag nag-design tayo under transition region, automatic yan, mas maliit na sa 0.9 yung makukuha nating reduction factor. So, ibig sabihin, pwede na, kunwari, makukompute mo dyan is 0.85. So, ibig sabihin is 85% lang nung capacity yung ia-allow ka ng code na gamitin. Meanwhile, kapag naman nandito ka sa tension region, ang sasabihin ng code, pwede kang gumamit ng 90% ng capacity, pwede mong gamitin na pang-design. So, 90% ng capacity, ibig sabihin, mas na-maximize natin yung capacity nung beam natin kapag nandito tayo, nagdi-design tayo under tension region. Nakuha yun? So, pero, hindi naman sinasabi ng code na yung portion na to, which is yung in-between ng 800 megapascal, papunta kay 1,000 megapascal, hindi naman niya sinasabi na mali na yan. Kasi yan nga yung sinabi ko sa'yo kanina sa tindahan. Yung nagbenta yung friend mo na 70 pesos, ang SRP 60, pero ang inaalaw ng batas is 100. So, bagamat hindi sumunod sa suggestion yung friend mo sa 60 pesos, pero sumunod naman siya sa batas kasi under pa rin siya ng 100 pesos. So, ganito rin yan. Ang sinasuggest sa atin, mag-design daw tayo sa portion na to. Kaya lang, nag-design yung iba in between ng 800 to 1,000 megapascal. So, bagamat hindi sila sumunod sa suggestion, sumunod pa rin naman sila sa code. So, okay pa rin yon. Kaya lang, kapag nagdi-design tayo, dapat daw nandito. Yan ang sinasuggest ng code. Kapag naman nag-analyze tayo, since may chance nga na yung ibang engineer o yung ibang designer natin ay nagdi-design in between 800 to 1,000 megapascal, kapag nag-analyze daw tayo, dapat i-analyze natin limiting value ay yung Fs equals 800 megapascal. Kapag naman nagdi-design tayo, dapat pala ang magandang consideration ay yung Fs natin dapat greater than or equal 1,000 megapascal para tension region lagi. So, sana malinaw doon yung difference between mandatory kasi yun yung galing sa code tsaka yung suggestion lamang nung ASEP. So, ulitin. Kapag nagdi-design, ang idea ay nandito ka sa list value mo na 1,000 megapascal, pataas dapat kapag nagdi-design para ma-ensure nga yung ductility ng bakal o mas malayo ka do sa gild yung concrete bago yung bakal plus 90% ng capacity ng beam mo ipapagamit sa iyo ng code. So, kaya lang, ito yung suggestion. Pero kapag nagdi-design ka, pwede ka rin daw gumamit hanggang dito kasi ang utos lang ng code hanggang dito sa 800 megapascal, di ba? Kaya lang, hindi na yun yung suggested. So, kapag nagdi-design tayo, ito yung ideal. Ito yung hanggang dito naman, yung pwede pa. Ngayon, since may chance na may mga designer na mag-design under transition region, kapag nag-a-analyze daw tayo ng structure, dapat ang limiting value natin ay hanggang dito sa portion na to. Kasi nga, may chance na yung ibang engineer nga or ibang designer mag-design ng under sa portion na to. So, dapat hindi hanggang dito lang.
dapat hindi hanggang dito lang yung consideration mo kapag ina-analyze mo. Kasi hindi naman ikaw may gawa nun eh. Ibang engineer yun eh. So, dapat magbigay ka ng pataan na baka hanggang dito naman yung ginamit nila. Baka yung si engineer or si designer, ang ginamit niya ay hanggang transition region, sinagad niya sa 800 megapascal. So, possible din yun. So, kapag analysis, dapat hanggang dito yung consideration. Kapag naman design, magandang practice ito. So, suggestion lang ito, magandang practice na hanggang dito lang yung gamitin natin, ha? Sige, sana malinaw yon. So, ito lang yung mga kailangan nating matutunan siguro so far sa singly reinforced na ultimate stress design. So, paki-review na lang, balikan nyo na lang, pause nyo na lang, tapos intindihin nyo muna. Tapos, sa mga susunod na video siguro, gawa na tayo ng solution para sa mga sample problem natin.